para lang ito ang magiging susi sa pagbabago ng San Diego. Crisostomo, akala ko tuluyan na kitang mawawala. Hindi ka karapat dapat kay Maria. Pa ako magnanakaw, maawa po kayo. Kung yan po ang mga kabuti, susundin ko po ang simbahan. May mga bagay hindi dapat natin matagumpay. Ben! Basilio! Nasaan ang aking mga anak? Hindi sila magnanakaw! Handang ibigay ang puso ko ng lahat. Kailangan kong hanapin si Inay. Kailangan kong mabuhay. Ako ay isang tunay na Espanyola. Hindi ako tulad ng mga Indio rito. Anak, patawarin mo ako sa mga liham na itinago ko sa iyo. Hindi ako papayag. Ang lalaking iyan ay anak ng isang erehe. Pero ngunit bakit hadlang ang mundo sa ating pag-ibig? Sa kabanatang ito, ipinakita ang kasiyahan ni Kapitan Tiago dahil hindi siya hinuli o tinanong man lamang ng pamalaan. Bilang pasasalamat, nagpamisa sa iba't ibang simbahan. Samantala, baliktad ang nangyayari kay Kapitan Tino na hindi na tumulong sa pamalaan at nagdulot ng karamdaman at takot sa kanya. Magpasalamat ka, Santiago, at naligtas ka. Pasalamatan mo ang Berhen ng Antipolo, ang Berhen ng Kasanto-Santuang Rosario, at ang Berhen ng Carmen. Bakit sila lang, Isabel? Di ba dapat pasalamatan ko rin ang aking manugang na si Lares? Ang laki ng tulong niya. Kaibigan pa niya ang punong ministro. Basta, niniwala pa rin ako sa mga milagro ng mga Berhen. Natutuwa ako at nahuli na si Ibarra, isang kalaban ng gobyerno. Ang karapat-dapat lamang siyang makulong. Dunya Victorina at Lenares, halina't pumasok muna tayo sa loob. Mabuti at tumupo muna tayo. Mahaba-haba pa rin ang ating pag-uusapan. Linares, sabihin mo nga sa kanila kung ano ang sinabi ni Kapitan General kay Ibarra, ikaw naman ang palaging kausap nito. Anong hindi? Huwag ka nang pahiya-hiya nang malaman ng lahat ng kalawakan kung ano ang koneksyon mo nito. Aba, nandito na pala ang nobya at parang namumutla ata siya. Magandang hapon po. Magpasalamat ka, Iha, at hindi ipinaimbestiga ang iyong ama. Oo. Maraming salamat sa Diyos. Hindi lamang sa Panginoon, kundi hindi sa iyong magiging esposo. Malaki ang naging papel ni Linares sa pagsasagba ng iyong ama sa investigasyon. Hindi ba, Don Santiago? Oo. Mabuti nga pala at maga kayong nakarating, Dunya Victorina. Aba dapat lang. Tandaan mo, Kapitan Tiago, mas daig pa ng maaga ang masipag. Narito nga pala ako para pag-usapan ng... Ipagpaumanhin niyo po, ngunit ako'y babalik lamang sa aking silid. Sige, Iya. May mahalaga lang po kami pag-uusapan nila Dunya Victorina. Hindi ba't mas mabuti kung maririnig ng iyong dalaga ang ating pag-uusapan? Hindi ba, Kapitan Tiago? Nangihina pa si Maria. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Ano ba ang gusto natin pag-uusapan? Ano pa nga ba, kundi ang kasal ng mga bata? Walang problema dyan, Dunya Victorina. Tuloy na tuloy ang kasal. O bakit, Santiago?
Magkakaroon tayo ng malaking selebrasyon bukas. Ipagpaalam mo sa malalapit ang pakikipag-isang dibdib ni Maria at Linares. Pero paano si Crisostomo? Yan, Isabel, anong paki natin sa isang filibustero? Siya naman ang nagbukay sa sarili ng libingan. Hindi dapat mamamangka sa dalawang ilog ang anak ko, Isabel. Isa lang ang kailangan yung dapat mahalin. Maganda si Maria, ngunit hindi ko napugahan ng pakasal dahil lang sa kayamanan. Mayaman sa chika, pero naniniwala pa rin ako sa pag-isiga ng puhunan ng lalaki. Hindi ako sang-ayon sapagkat di bitayin na si Ibarra at magpapakasal na sa iba. Yan ang marunong, may kahalili kaagad. Siya nga, siyang tunay. Siya nga, siyang tunay. Taan ko na alis ka na raw sa bayang ito, Padre Salvi. Komandante, natapos ko na rin ang gawain ko rito at ipapadara na ako sa Manila. Kaya nga pala, binabati ko nga po pala kayo sa nadagdag na bituin sa inyong uniforme. At balita ko, aalis din po kayo. Kinakailangan ako ng pamahalaan. Inatasan akong mamuno ng isang pangkat ng sundalo upang hulihin. Kung maaari, pasukin ang mga pilibustero sa lalawin. Tiyak na mabigat ang parusa sa isang filibusteros. Ano naman ang hatol sa kanilang pinuno? Itay sana ang parusa. Kawawang Ibarra. Padre Salvi, Komandante, patawad po sa pagkukya. Nabalitaan ko ang hindi nabibitayin si Senyor Crisostomo Ibarra. Hindi na bibitayin? Yun, ano ang magiging parusa sa kanya? Iñete Guerrero. Patapon na lamang ang pag-ibig na nakulit. Kaya nga, at muntik na siyang makaligtas sa mga investigador. Hindi lamang niya inamin na siya ang sumulat ng liham. Paano naman po napunta sa kamay ng investigador ang liham? Maria? Maria! Crisostomo! Crisostomo! Crisostomo, mabuti at nagkita na tayo. Paano ka nakaalis sa bilangguan? Tinulungan ako ni Elias sa bilangguan na pinaghatiran ko, na isang mapagmahal na kababata na matalik kong kaibigan. Natatandaan mo ba ang sumpang ipinako pa sa iyo sa harap ng bangkay ng aking ina? Na ikay aking paniligayan anuman ang mangyari sa akin. Hinangad kong ialay sa iyo 1,001 katuwaan sa buhay. Pag-ibig, katahimikan at karangalan, pero ikay nagkulang sa inyong lupa. Pagkat hindi mo naman siya ina, karapatan mo maghanap ng ibang mapagmamahal. At alam kong hindi na tayo muling magkita. Bata ka pa, Maria, may karapatan kang lumigaya. Alam kong matutuwa na rin ang nanay ko sa pagsikap na ikay makausap at ipadama na sana ikay pinatawad. Ligayang ka sana, Maria, at paalam. Alam. Sandali, Crisostomo! Naparito ka, Crisostomo, upang ako'y hindi patawarin. Naparito ka upang ako'y husgahan at gustahin. Naparito ako, Maria, upang hindi ikay husgahan. Gusto lamang kita makita sa uling pagkakataon. Sa pagkikita natin ngayon, alam kong magkakaroon ka ng katiwasayan. Minahal kita, Crisostomo, ngunit kailangan nating maghiwalay. Hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Ano ang ibig mong sabihin? May lihim ang aking pamilya. Hindi si Kapitan Tiago ang tunay kong ama. Sino? Siya ang dahilan kaya bakit galit siya sa'yo. Narito ang mga liham ng aking patunay ng katotohanan. Dahil dito nadawit ka at napagbintangang pilibustero. Bakit? Hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil pinili ko ang aking ama kaysa sa atin. Kung tayo'y nagkatuluyan, mapapahiya siya. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Biktima lang tayo ng tadhana. Kahit ikasal ako kay Linares, hindi mawawala ang pag-ibig ko sa iyo. May maitutulong ba ako? Hindi ko alam kung saan ako patutungo.
Padre, hinihiling ko pong sirain na ang kasunduan na kasal kay Linares at sana'y pangalagaan ninyo ang aking ama. Ano ang iyong sinasabi? Ang kasal ay nakabubuti sa iyo. Patay na si Ibarra! Wala na akong pakakasalan. Kahit sino, dalawa na lamang ang landas ko, kamatayan o kumbento. Maria, patawarin mo ako. Lahat ng ito ay ginawa ko dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo. Ito ang aking pasya. Ito po ang aking pasya. Kung iyan ang makakapagligtas sa iyo, pahintulutan kitang pumasok sa kumbento kaysa piliin mo ang kamatayan. Diyos ko, kung may parusa man ako na lamang, huwag ang inosente kong anak.